Matapos ng magapi at matanggalan ng cultivation itong si Chen Yushan, ay sinabi ni Nieting na mainam itong pasalubong sa pagbabalik ng magkapatid. Samantala sa Changbai Mountains naman, ay tinatanong ni Guizhou kung babalik na ba talaga sila at kung sawa na daw ba sila Yunyi sa hotpots dito sa Earth. Pero sinabi ni Huji o Tiger Holder na mayroon siyang 5,000 packs ng pampalasa para sa hotpot, kaya siguradong matatagalan pa bago siya maubusan, at masyado nga ang galit ni Yunyi. Agad na nga lang din siyang naglinis ng bumalalak na plema sa kanyang lalamuna, at sinabi na malapit nang dumating ang panibagong era, at kung hindi nga daw sila babalik agad ay hindi nila masasaksihan ang mga mangyayari. Kaya naman sinabi na lang ni Guizhou na kung minsan ay pinagsisisihan niya ang kanyang mga nagawa, pero kung may pagkakataon nga daw silang makita ang bagong hari, ay sana sabihin nila na alam ni Guizhou na nagkamali siya. At dahil nga dito ay bahagyang natahimik si Yunyi, sabay sabi na magmamakaawa siya sa bagong hari kung kinakailangan, para lang palayain siya sa World Tree at mabigyan ng panibagong katawan ng kanilang hari. Pinatong lang naman ni Guizhou ang dahon ng World Tree sa kanya, at tila lumabas nga ang kanyang espiritu mula sa World Tree. Dito ay sinabi ni Guizhou na hindi niya kailangang gawin yun, dahil kahit na sino man umanong magkasala, ay responsibilidad nilang pagbayaran o pagdusahan ang pagkakasala na kanilang nagawa. Kaya naman wala nang nagawa si Yunyi kundi umiyak, at tawaging kapatid si Guizhou. Ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nagtungo naman si Carol sa World Tree o kay Guizhou. Agad namang napatingin sa kanya si Guizhou at sinabing nakabalik ka na pala, sabay tanong kung naaalala na ba niya ang lahat ngayon. Uuwi ka naman ni Carol, at kung inyong maaalala ay sinelyuhan ni Guizhou ang alaala ni Carol patungkol sa ating bida, matapos ibigay ni Lucio sa kanya ang World Tree para maligtas ang kanyang buhay, nung nasa Sardinia sila. Mabuti naman kung ganun wika ni Guizhou, sabay tanong kung sinisisi ba siya nito sa kanyang nagawa. Nung una uuwi ka naman ni Carol, pero kalaunan nga daw ay naisip niyang mangyayari din ang lahat ng yun, kahit pa wala si Guizhou o hindi niya yun ginawa. At dahil nga sa naging sagot ni Carol, ay naisip ni Guizhou na hindi lang ang pagselyo nito sa kanyang memorya ang bumalik, dahil bumalik o napunta din ang memorya ng dating katauhan ni Carol sa present na Carol. Fact, si Guizhou ay kinulong o nilagay ng dating hari sa World Tree, nang dahil sa kasalanan na nagawa niya kasama ang mga Imperial Dragon Guards na sila Zhang. Sa aking pagkakaalam o pagkakaunawa sa kwento ng recap natin, ay pinatay ng Imperial Dragon Guards at ni Guizhou ang duo ng hari na nagmula din sa Earth, sa kadahilanang iniisip nila na magiging sagabal ito sa mga layunin ng dating hari. Pero kahit na naging mabigat ang kanilang kasalanan ay hindi sila pinatawan ng parusang kamatayan ng dating hari, bagkus ay tinanggalan lang niya ng cultivation sila Zhang at pinatapon, habang si Guizhou ay kinulong sa World Tree. Kumbaga si Carol ang reincarnation ng dating duo ng hari, kaya naman matapos mapunta ang World Tree kay Carol ay sinelyuhan niya ang memorya nito sa pagnanais na ilayo si Carol sa bagong hari o ating bida. Kung naaalala niyo din ang kwento ni Zhang dati sa ating bida, na 6 na taon matapos mawala ang dating hari, ay nawala din ang founder ng Sword Pavilion, at si Xiaoyu nga ang kanyang naging reincarnation. Samantala tinanong naman ni Guizhou kung magtutungo ba si Carol sa Luniverse upang makita ang ating bida, sinabi nga din ito na mayroong bagong channel o portal ang nagbukas sa Longmen Mountain sa Luo City. Sinabi lang naman ni Carol na magtutungo din siya sa Luniverse, pero hindi pa nga daw ito ang tamang panahon. Isa pa ay kilala nga din daw niya ang ating bida, at sigurado umano siya na babalik si Xiaoyu at Lucio dito sa Earth. Samantala 2 araw naman ang nakalipas matapos ang seremonya at sword dance sa Sword Pavilion. At sinabi nga ng ating bida, na inakala ng lahat na magkakaroon ng matinding labanan sa Sword Pavilion, pero wala nga daw nangyaring labanan at umalis lang si Duanmu Huangqi ng may pagbabanta. Kung saan ay sinabi ni Duanmu Huangqi na kailangang mag-ingat ng mga taga-Sword Pavilion, lalo na pag lumalabas sila ng kabundukan, dahil mapanganib nga daw kahit saang lugar dito sa Luniverse. Ayon nga din sa ating bida ay pansamantalang bumalik ang katahimikan at kapayapaan sa Royal Capital, pero sa likod ng katahimikan na mayroon ngayon sa Royal Capital, ay iba't ibang puwersa ang naghahanda at palihim na gumagalaw. At ilang sandali pa nga ay agad ding napapatanong ang ating bida, kung saan patungo ang mga miyembro ng Sword Pavilion, sabay sabi na mukhang kailangan niyang sundan ang mga ito. Sa isang lugar nga sa Sword Pavilion ay nagaganap ang Mingtang Council, kung saan ay makikita nating nagtipon ang mga ito para sa pagpupulong.
Dito ay sinabi ng isa na ang paghamong ginawa umano ni Duan Mo Huangqi, ay malamang umano sa mayroong kinalaman sa sekretong private army nito, sa border ng West at South State. Pero kakaiba nga daw ang nangyayari ngayon, dahil walang na-recruit na disipulo ng Sword Pavilion, at bukod dito ay hindi din nila hinahayaan na makalapit ang mga disipulo ng Sword Pavilion sa lugar, kaya naman daw hindi nila malaman kung ano ang meron sa border. Sinabi nga din ng babaeng ito na dalawa umano sa mga scouts niya ang pinatay, matapos silang mamataan ng mga sundalo ng Blackwing Army. Sinabi naman ni Gu Lingfei, na anuman daw ang planong meron si Duan Mo Huangqi, ay tinuturing silang kaaway nito, kaya mas mainam kung wag na muna silang bumalik ng West State, dahil magulo nga daw dun ngayon, at kailangan din nila ang tulong ng lahat ng disipulo. Pero bigla nitong napansing nakasilip sa labas ang ating bida, kaya naman agad itong nainis at nagbiga ng negative points. Agad na din niyang tinanong kung bakit sumisilip ang ating bida, hindi mo ba alam na mayroong pagpupulong na nagaganap, wika pa nga niya, sabay tanong kung may nais bang sabihin sa kanila si Shu. Pero hindi nga daw alam ni Shu kung ano ang dapat niyang sabihin, sabay sabi na ayos lang ba sa inyo kung batiin ko na lang kayo ng Happy New Year. Pero agad namang nilabas ni Gu Lingfei ang kanyang leopard at sinabi na sabihin na ng ating bida ang totoo. At dahil naman sa takot ay sinabi ni Shu na tatahimik na lang siya, sabay sabi na magpatuloy na sila sa kanilang meeting. Sinabi nga din niya na isa naman siyang Lord o Governor ng Nangang City, kaya tinatanong nito kung pwede ba siyang makinig sa pagpupulong nila. Sinabi naman ni Gu Lingfei na ayon sa kanilang patakaran, ay ang mga miyembro lang na mayroon ng karanasan sa pakikipaglaban ang pwedeng lumahok sa pagpupulong o council na ito. Pero dahil sa special child, special naman daw ang sitwasyon ng ating bida, ay pinayagan niya itong manatili, at tila bata nga itong mabilis na upo at nanahimik. Dito ay sinabi naman ng isang lalaki na ayon sa mga impormasyong nakalap niya, ay abala ang mga Wuwei Army sa paghabol ng mga bandido, pero ang katotohanan umano ay patungo talaga ang Wuwei Army dito sa Royal Capital. Sabay tanong sa ating bida kung pwede ba niyang ipaliwanag, ang plano niya o ang plano ng kanyang mga sundalo. Pero masyado naman ang gulat ni Shu, dahil wala nga siyang kaalam-alam na patungo ng Royal Capital ang kanyang mga sundalo, agad na din niyang tinanong kung totoo ba ang sinasabi ng lalaki. Tinatanong nga din ng ating bida kung ano pa ang mga impormasyon na nakalap niya, o kung ano pa ang mga alam niya. At na-realize na nga lang din ng mga kapwa disipulo ni Shu na wala talaga siyang alam, at dito ay sinabi ng lalaki na kakaalis lang nila ng South State, kung saan ay nag-iwan lang din daw ang mga ito ng ilang sundalo, para magbantay sa Nangang City kaya tila kakaiba umano ito. Iniisip naman ni Shu na kung pagbasehan umano niya ang oras at ruta nila, ay malamang umano na umalis sila ng Nangang City, nung araw na pinagbantaan o inatake siya ni Duan Mo Huangqi. Hindi na nga din niya namalayan na nabuhat na niya ang lalaki, habang iniisip kung yun daw kaya talaga ang dahilan kung bakit sila patungo ng Royal Capital, nagtungo sila dito upang tulungan ako, wika pa nga nito. At agad na nga lang silang napapatanong kung ano ang ginagawa o nais gawin ng ating bida, dahil mabilis nga itong tumakbo palabas ng hall. Samantala sa bagong mansion naman ng ating bida, ay mukhang natutulog pa si Xiaoyu sa harap ng telemirror nang biglang tumawag ang ating bida sa kanya. Kaya naman agad itong nagising at sinabi na sa wakas ay tinawagan din siya nito, habang ang ating bida naman ay iniisip na mukhang matagal nang naghihintay ng tawag ang kanyang kapatid. Dito nga ay sinabi ng ating bida ang balita na kanyang nasagap, at inuutusan nga niya sila Xiaoyu na puntahan o salubungin ang kanilang mga sundalo, para alamin na din kung nasa wastong pag-iisip pa daw ba sila, at kung bakit sila patungo ng Royal Capital. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na hindi siya aalis ng Royal Capital, kaya na daw gawin ni Li Chen at Li Liang ang bagay na yun. Nabalitaan ko ang nangyari sa Sword Pavilion, wika pa nga ni Xiaoyu, at alam nga daw niyang mas nagiging mapanganib ang sitwasyon dito sa Royal Capital, kaya naman daw wag na siyang tangkaing paalisin ng Royal Capital ng ating bida, at naisip na nga lang ni Shu na wala talaga siyang mitatago sa kanyang kapatid. Kung ganun ay hintayin mo na lang ako, wika naman ng ating bida, dahil may isang maalamat na kwento o misteryo pa nga daw siyang kailangang alamin patungkol dito sa Luniverse, sabay sabi na babalik siya pag nahanap na niya ang kasagutan dito. Bigla namang tinanong ni Xiaoyu kung natapos na daw bang basahin ng ating bida ang lahat ng libro sa library ng Sword Pavilion, at kung mayroon ba siyang natuklasan. Pero sinabi naman ni Shu na hindi pa, dahil kahit umano abutin siya ng 1 taon doon ay hindi niya mababasa lahat, kaya naman tinanong ni Xiaoyu kung makakabalik pa ba siya sa loob ng library.
Siyempre hindi na wika naman ni Shu dahil nga sa sword formation, pero hindi na daw kailangang alalahanin ni Xiaoyu ang patungkol sa mga libro, dahil nanakaw na niya ang lahat, hiniram at tinabi niya daw ang mga libro sa kanyang Mountain and River Seal. Samantala ilang sandali pa ang nakalipas pagbukas ng ating bida sa pintuan ng kanyang kubo, ay masyado ang gulat nito. Matapos na siyang makapasok sa pintuan ay napapatanong na lang siya sa kung ano ang nangyayari dito, dahil naghihintay nga si Yu Fuyaw sa kanya sa loob ng kanyang bahay. Napapatanong na nga lang din si Shu sa kung paano umano ito nakapasok sa kanyang bahay o sa Sword Pavilion. Hanggang sa ma-realize niya na mayroon nga palang abilidad na spacewalking ang mga maestro at celestial emperors, kaya naman napapatanong na lang siya kung hindi daw ba pinagbabawal na gamitin ito sa Sword Pavilion. Bigla namang sinabi ni Yu Fuyaw na hindi umano natapos ang pakikipag-usap niya sa ating bida ng nakaraan, dahil nga sa sumingit si Wen Zaipi sa pag-uusap nila. Kaya naman tinanong na lang ng ating bida, kung ano ang nais nitong sabihin sa kanya. Habang napapaisip kung bakit umano mag-isa si Yu Fuyaw na nagtungo sa kanyang bahay, napapatanong na nga lang din siya kung bakit nasa higaan daw siya ng ating bida, at kung ano daw kaya ang pwede nilang pag-usapan sa ganitong sitwasyon at pagkakataon. Agad namang tinanong ni Yu Fuyaw kung ano sa tingin ng ating bida ang nais niyang pag-usapan nila, kasabay ng pagpapadala nito ng flying kiss na kumikibot-kibot pa. Pero iniwasan nga ng ating bida ang flying kiss ni Yu Fuyaw, kaya naman nabiyak ang kanyang puso, habang iniisip na isang maestro umano si Yu Fuyaw, kaya kung gagamitan siya nito ng puwersa ay hindi siya makakapalag. Hindi nga din daw niya alam kung pwede siyang tulungan nila Gu Lingfei at ibang miyembro ng Sword Pavilion ngayon, kaya naman sinabi na lang nito na kung nais talaga ni Yu Fuyaw ang kanyang katawan at kagwapuhan, ay sana wag siyang bibiglay ni Yu Fuyaw, dahil virgin pa nga daw ang ating bida. Pero humagalpak at sumakit naman ang tiyan ni Yu Fuyaw sa pagtawa ng dahil sa mga sinabi ng ating bida. Kaya naman napapatanong na lang ito sa kung ano ang nangyayari, at hanggang sa paggawa nga niya ng kanyang space o paggamit ng kanyang spacewalk na abilidad, ay hindi pa din ito tumitigil sa pagtawa. At matapos nga itong maglaho, ay napapatanong na lang ang ating bida, sa kung paano umanong nakakapunta at alis si Yu Fuyaw sa Sword Pavilion anumang oras niyang naisin, at kung dahil daw kaya ito sa isa siyang maestro level. At bigla naman itong nagulat, nang may tumawag sa kanya at tinanong kung siya nga ba si Lu Shu, ang tanging miyembro ng Sword Pavilion na nakapasok ng library. Ako nga wika naman ng ating bida, sabay tanong sa kung ano ang nais nila. Bigla naman itong sinasabi na sa wakas nahanap ka din namin, at agad na din itong nagmakaawa sa ating bida, habang sinasabi na kailangan nila ng kanyang tulong. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay tinatanong ng ating bida kung nais ba ng mga ito na bumalik siya sa loob ng library, para mag-iwan ng mensahe at mga katanungan nila. O wika naman ng mga ito at pinaulanan nga nila ng pera at mensahe ang ating bida, dahil kulang alam kung bakit may prutas pa. Dito nga ay sinabi ng mga ito na magmula nang makapasok sila ng Sword Pavilion ay mayroon ng sword formation sa library, at maging sila nga daw na mga naka-unlock na ng Energy Ocean at Snow Mountain, ay hindi makapasok sa library upang mag-iwan ng remark sa kung paano nila itong nagawa. At matagal na nga daw silang naghihintay na magbukas ang library, pero hindi nga daw nila ipapagawa ang bagay na nais nila sa ating bida ng libre, dahil babayaran naman daw siya ng mga ito basta malagay lang sa library ang lahat ng mga mensahe nila. Walang problema dyan, wika naman ni Shu. Sabay sabi na maghintay muna sila at mabilis nang umikot ang ating bida, kaya naman napapatanong ang mga ito kung patungo na ba siya ng library. Pero ang hindi nila alam ay hinanap lang niya ang isa sa mga librong ninakaw niya sa library, sabay sabi na nasa kanya ang records ng Sword Pavilion, pumila kayo ng maayos at tatawagin ko ang pangalan nyo ng isa-isa, wika pa nga nito. Hindi naman sila makapaniwala na nasa ating bida ang records ng Sword Pavilion. Sinabi lang naman ni Shu na hindi nila kailangang mag-alala, dahil siya naman daw ang aako sa kasalanan kung sakali mang mahuli sila. Sinabi nga din niya na naiinis na din naman sa kanya si Gu Lingfei, kaya wala umanong problema kung lalo pa itong mainis sa ating bida. Makalipas pa nga ang ilang oras, ay nagsimula ng kumalat ang balita sa mga disipulo ng Sword Pavilion, kung saan ay sinabi ng lalaking ito na nasa ating bida ang records ng Sword Pavilion, at pwede nga nilang isulat ang kanilang pangalan doon kung magbabayad sila sa ating bida. Pero ang hindi niya alam ay nandito si Gu Lingfei upang tignan ang mga sugatan, kaya naman masyado ang gulat nito at napapatanong na lang sa kung bakit siya nandito. Pero agad namang sumiklab ang galit nito,
at sinabi na papuntahin niya ang ating bida sa labas ng library, bago sumapit ang gabi at siguraduhin nga din daw niya na dala-dala ni Shu ang records. Dahil kung hindi ay sila ang makakatikim ng parusa. Nag-uma pa naman ang galit ni Go Lingfei habang hinihintay nito sa labas ng library ang ating bida, na iniisip lang namang hindi pa tumagal ng isang araw ang kanyang negosyo, kaya kailangan na naman niya ng bagong negosyo upang makaipon ng pera, at makabili ng mga spiritual weapons. Ilang sandali nga lang ang nakalipas, ay tinanong ni Go Lingfei kung bakit siya nagtatago, kaya naman mabilis itong lumabas at sinabi na nagtungo siya dito upang ibalik ang records ng Sword Pavilion. Tamang pito pa nga ang ating bida matapos niyang maibalik kay Go Lingfei ang records, habang si Go Lingfei naman ay nanginginig sa galit at sunod-sunod ang bigay ng negative points kay Shu. Agad nga din itong tinanong kung may mga libro pa bang nais ibalik ang ating bida, pero sinabi naman ng natatakot na si Shu na wala na daw. Habang iniisip na hindi umano niya lubos akalaing magagalit ng ganun si Go Lingfei, malamang nga daw sa agad na lang siyang papatayin ni Go Lingfei, pag nalaman niya na inubos ng ating bida ang libro sa loob ng library. Agad namang umalis si Go Lingfei at sinabi na bumalik na sa pag-ensayo ang ating bida, at kung hindi nga daw niya ma-unlock ang Rainfall Summoning sa loob ng isang buwan, ay maglilinis siya ng kubita. Pero masyado naman ang iling ng ating bida, habang iniisip na hindi niya kayang gawin ang Rainfall Summoning, na unlock na nga daw niya ang Energy Ocean at Snow Mountain, kaya hindi niya kayang bumalik sa Rainfall Summoning, na basics o unang antas ng kanilang teknik. Iniisip naman ng nagtatagong lalaki na ito, na malamang umano sa balisa ang ating bida ngayon patungkol sa kanyang cultivation, kasalanan ko ang lahat ng ito wika pa nga niya, kaya naman daw kailangan niyang tulungan ang ating bida upang magawa niya ang Rainfall Summoning. Agad na din niyang hinayla ang ating bida, at dito ay tinawag siyang Brother Linshan ng ating bida habang tinatanong kung saan siya dadalin. At sinabi naman ni Linshan na dadalin niya daw ang ating bida sa isang lugar, kung saan ay mayroong makakatulong sa kanyang cultivation. Ilang sandali pa ay sinabi niyang nakarating na sila, sinabi nga din niya na nasa loob umano nito si Lady Jo Buer, ang isa sa mga elder na pwede umanong makapagbigay ng instruction sa ating bida. Agad namang nagtungo sa loob ang ating bida, kung saan ay agad din niyang binati ito kasabay ng pagbibigay galang niya. At dito nga ay iniisip ni Shu na isa din umanong maestro level ito tulad ni Go Lingfei, kaya hindi na daw siya magtataka kung bakit lahat o karamihan sa mga tagal-universe, ay nirerespeto ang Sword Pavilion at pagtuturo nito. Bigla namang tinanong nito kung nasubukan na bang mag-ensayo ng ating bida dati gamit ang espada, at naisip na nga lang ni Shu na hindi daw kaya halata na gumagamit siya ng espada, sabay tingin sa kanyang kamay, at nagulat nga ito nang makita niyang wala siyang kalyo. Agad nga ding sinabi nito na alam niyang tama umano ang ginagawa ng ating bida, sinabi nga din nito na nararamdaman umano niya ang sword intent ng ating bida, sabay utos kay Shu na pakitaan siya ng simpleng pag-atake gamit ang sword intent. Agad namang inatake ng ating bida ang isang training dummy, at agad naman siyang pinuri nito, sinabi nga din niya na mataas na umano ang antas na naabot ni Shu, pero hindi nga daw niya pwedeng madaliin ang lahat. Sabay pitik sa isang jade tablet umano na naglalaman ng instructions para sa ating bida, at sinabi nga din nito na bumalik si Shu sa kanya pag mayroon siyang hindi naunawaan, kaya naman agad siyang pinasalamatan ni Shu. Samantala paglabas naman nila, ay sinasabi ni Linshan na isa umanong henyo ang ating bida, hindi nga siya makapaniwala na mataas na ang antas ng sword intent ni Shu kahit ilang araw pa lang siya dito, dahil ilang taon na umano siyang nandito sa Sword Pavilion pero hindi niya magawa ang ginawa ni Shu. Hindi nga din siya makapaniwala, na masyadong mataas umano ang tingin sa ating bida ni Lady Jo Buer, dahil bihira umano itong mangyari o bihirang daw humanga si Lady Jo sa mga bagong estudyante ng pavilion. Napapatanong naman si Shu sa kung paano niya nalaman na mataas ang tingin ni Lady Jo sa kanya, dahil ang tingin nga daw ng ating bida ay tila masungit o seryoso si Lady Jo nang kausap niya ito. Kaya naman agad na nagpakita ng larawan si Linshan, kung saan ang nasa kaliwa ay ang muka at reaksyon daw ni Lady Jo nung kausap ang ating bida, at ang isa naman sa kanan ay pag sila ang kausap ni Lady Jo, kaya naman daw dapat na ipagmalaki ito ng ating bida. Na iniisip lang namang tila wala umanong pagkakaiba sa mga larawan na pinakita niya, pero hindi bali na nga daw at ang cultivation naman ng ating bida, ay naiiba sa cultivation nilang lahat. At pagdating naman daw sa teknik ng Sword Pavilion, ay alam din ng ating bida na mas nauunawaan niya ito kumpara sa kanila, dahil hindi nga din nila alam na pwedeng wasakin ng Snow Mountain, upang magkaroon sila ng Sword Spirit.
At kung hindi nga daw nila alam ang patungkol sa pagwasak ng Snow Mountain para lumabas ang Sword Spirit, ay pwedeng angkinin ng ating bida ang kaalaman na ito, at dahil nga daw pagmamay-ari niya ang kaalaman na ito, ay malamang umano sa pwede niya itong pagkakitaan, kaya naman agad din niyang hinatak si Lin Shan, at sinabi na mayroon siyang sekreto na nais ibenta, sabay sabi na magandang negosyo ito upang pagkaperahan.